Naalala ko lang po kasi, nung ako ay bata pa, na matutulog na, pumasok ang tatay ko sa kwarto ko. Akala niya tulog na ako. Tapos, alam po ninyo yung nakita ko, habang nakaganon ako, tinitignan ko yung tatay ko, abay, nakataas yung kamay niya sa akin ganon. And sinilip ko, nagdarasal siya. Pagkatapos niyang magdasal, may dala siyang holy water. Tapos, umikot sa akin ganun. Binibless ako. Ako naman, nakangisi, nakapikit yung mata, pero nakangisi, tumatawa ako. Bakit niya ako binibless ng ganito? Natatawa ako sa kalooban ko, no? Tapos, sabi ko nga sa sarili ko, ano ba siya, pari? Ba't nagbibless siya? After that, I totally forgot about it. When I became a priest, pag kami ay nagkakape, kami dalawa, kasi may ugali ang tatay ko nung buhay pa siya. Pag halimbawa, nagmisa ako ng Sunday, nasa likod po siya ng simbahan, dala-dala niya yung notebook niya. Tapos, sinusulat niya yung homily ko. Pagkatapos, paggabi na ng Sunday, mag-uusap kami, oy, yung sinabi mo, dapat hindi ganito, dapat... Abay, para siyang teacher. Daig pa niya yung mga professor namin sa seminaryo. Tinuturuan niya ako kung how to speak well, how to emphasize, how to preach. Kaya sinabi ko sa kanya minsan, kinuwento ko sa kanya habang nagkakape kami, alam mo dad, sabi ko, naalala ko nung minsan nasa kwarto ko ikaw, tapos nakita kita, pinagdarasal mo kung gano'n, nag-bless ka pa ng holy water sa akin. Sabi kong ganon, alam mo ba, sabi ko, natatawa ako sa iyo noon. Sabi ko sa kanyang ganon, okay, nag-ibang pagmumukha ng tatay ko, naging serious. Sol, sabi niya ganon, huwag mong pagtawanan yon. Nabigla ako kasi yung mood nag-iba eh. Sabi niya ganon sa akin, alam mo bang kapag may periodical exams ka, o kaya may sakit ka, o kaya magbabiyahe ka ng malayo, palagi kitang pinagdarasal at pinagbibless. Nabigla ako. Sa pag-aaral mo, pag ikaw ay pari, hindi mo lang alam dahil nasa Manila ka, nasa UST ka, itong kwarto mong ito kahit wala ka, binibless ko. And asking the Lord na sana kahit wala ka, gabayan ka niya. Ngayong nandito na tayo sa kumbento, sabi niya ganon, hindi mo lang alam pag nakasarado yung kwarto mo, sa harap ng pinto mo bago ako matulog, ibibless ko. Alam niyo ba? Sabi ko sa kanya, kaya pala mabilis maubos ang holy water dito. Nagalit sa akin. Pero alam mo, napaluha ako nung ginagawa ko itong homily kong ito. Because I suddenly realized that my parents were praying for me, that they have been a blessing to me. I did not realize that much of my life, they were continue with their prayers and help. Kaya ko sana be a blessing to others. Ganun din po sa mother ko. Noong bata rin ako, I hated household chores. Alam niyo ba, pag magluluto na siya, ang trabaho ko, maghihiwa ng sibuyas, bawang at kamatis. Talagang niloloko yung kung paghiwa para nang sa ganon, paalisin niya ako sa kusina. Pero hindi, kailangan tinuruan niya ako. Pagkatapos noon, yung kanin, ako rin ang maghuhugas ng bigas at ako rin ang maglalagay sa pagluluto. And the unpleasant washing of dishes. Nako, yung paghuhugas ng plato. Kasi pag kumakain kami, 3 lang kami, no? Pag almusal po, ang nanay ko naghuhugas ng plato. Ano lang almusal namin? Pandesal, itlog, minsan kung anong may ham or whatever. Maliliit lang na plato ang ginagamit nila. Sa lunch po, ang tatay ko maghuhugas. Ang problema, nagtuturo siya. Paano siya maghuhugas? No? Paggabi, akong maghuhugas. At ganito pong ginagawa ng nanay ko at tatay ko, pag kami magkakain ng paggabi, iisa lang ang ulam namin. Kung adobo, adobo lang. Ilalabas niya yung platito, maglalabas ng laking plato, hindi lang kutsara at tinidor, may knife pa, may para sa suka, para sa patis, may basong ganito, lahat ilalabas nila. Adobo lang ang ulam namin, gagamitin mo ba yun lahat? Ang gagawin po ng tatay ko noon, kukuha nung sabaw ng adobo, lalagyan yung platito, lalagyan yung plato, lalagyan yung kutsara, at pagkatapos, itatambak nila doon sa paghugasan. Argabyado ako, ang dami kong inuhugas. I did not like all of these things at that time. Pero ngayon ako na lang pong mag-isa sa tinitirhan ko ngayon. Ngayon ko na-realize what a blessing that has been sa ginawa nila sa akin. Marunong po ako magluto kahit na hindi masarap. Marunong ako maghugas. Marunong ako maglinis. Because my parents showed me on how to be a blessing.
And I'd like to say this to you. You thank your parents, my dear children. You thank your lola or lolo, mga auntie at uncles, mga kasama sa bahay for being there with you sa atin. Huwag po kayong masakit ng loob kasi pinahugas tayo ng ganito, pinagluto tayo ng ganito. Darating ang panahon, you will understand what I am telling you. Kaya ko, always see everything as a blessing. Kahit mabigat, kahit mahirap. How can we be a blessing to others? Simple lang po, by following the will of God like Mary. But sometimes we have to learn it in a hard way. Sa mahirap na paraan. Alam po ninyo, meron akong isang kwento. May mag-asawang dumating ang matinding pagsubok. Construction worker ang lalaki, yung babae, simple housewife. Ang problema po, malapit ng manganak ang babae, nawalan ng trabaho ang lalaki. At nung nawalan siya ng trabaho, hindi malaman para kung paano magsisilang ang kanyang asawa. Nilapitan niya yung kumpare niya at nung sinabi ng kumpare niya, may madaling paraan, sabi niya ganon. At sinabi ng kumpare niya, sumama ka sa amin, hold up kami ng bangko. Nabigla yung lalaki. Pero dahil kapit na sa patalim, ayun, naghanda siya. On the day na mag-hold up ng bangko, nag-text siya sa kanyang kaibig, sa kanyang kumpare. Pare, sabi niya, malapit nang lumabas ang bata, hindi ko maiwanan si Mrs. Hindi na muna ako sasama. So sa madaling salita po, yun, nag-hold up sila ng bangko, nahuli sila. Yung iba na baril, hindi nagtagumpay. Nung nakita nung lalaki ang nangyari, napapunta siya ng simbahan, nagdasal. At habang siya nagsimba at nagdarasal, nagpapasalamat sa Diyos na hindi siya nasabit doon sa hold up na yon. Tumayo na siya taalis. Pagtayo niyang ganon, pagkatapos ng misa, merong isang bag na naiwan doon. Kinuha niya, nilagay niya sa kanyang backpack. At nung tinitignan niya sa kanyang backpack na ganon, ang daming pera. Tapos sabi niya, Lord, thank you po. Maraming salamat. Sinagot niyo yung panalangin ko. Pero nung palabas na siya, doon sa simbahan, si Among papasok naman sa simbahan, nag-meet silang ganon. Nakonsensya na naman si lalaki. Sinabi niya, Father, nakita ko po itong bag na iwan sa upuan. So tinignan ni Father si Among, tinitignan niya ganon, binuksan, nakita yung pera. Merong mga calling card doon sa loob. Pag-aari pala ng isang doktor. So tinawagan nila yung doktora na natataranta rin kasi nga nawala yung kanyang bag. Dumating yung doktora, nandun yung lalaki, binigay yung bag. Binigyan siya ng pabuya, 5,000 pesos sa pagkakita niya sa kanyang bag. Sabi ng lalaki, maraming salamat po, madadala ko na po sa hospital ang aking asawa. Bakit? Sabi ng doktora, ano bang problema ng asawa mo? Mga malapit na po siyang manganak, wala po akong pera para madala ko siya sa hospital. Ito pong binigay niyong pabuya, pwede na po ito. Alam niyo ba yung doktora, obstetrician, nagpapanganak ng mga bata? Sabing ganun ang doktora, dalhin mo dito sa klinik ko at sa hospital na to. Alam niyo ho bang sagot ng doktora sa kanya? Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Ang una, yung lalaki, ang isip niya magnakaw, mang-hold up, gagawa ng masama. But dahil may kabutihan ng puso, ang Diyos tinulungan siya. Tandaan ninyo, sagot tayo ng Diyos. Kahit kung minsan hindi mo naintindihan ang mga nangyari sa buhay mo. Bakit ganitong asawa ko? Bakit ang anak ko ganito nangyari? Bakit nahiwalay kami? Bakit may problema kami sa pera? Bakit ang lungkot-lungkot ng buhay? Marami tayong tanong lahat na nandito. Sagot kayo ng Diyos. Ang problema lang kaya hindi natin nakikitang sagot tayo ng Diyos kasi we have not been a blessing. Ang iniisip natin, ako kaluguran ni nga pong Ginoo. Hindi niya ako mahal. Mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tayo lang ang nag-iwan sa Diyos. Ang Diyos hindi nag-iwan sa atin. Kaya nga He comes to us again. Emmanuel, God is with us. So, dalawang bagay lang ang tandaan ninyo. First, despite everything na hindi nauhulog sa tamang paraan, still, continue being a blessing to others by living a good life. And second, pag nakakalimutan mo that you are a blessing to others, tandaan mo,
sagot ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Pag sagot ka ng Diyos, merong pa ring problema. But we have a bigger God than our problems. Huwag po kayong mag-alala. Sagot tayo ng Diyos. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.